Hi mga ka-aquatics, for today's video mag-update tayo dito sa ating mini fish farm. So gagawa tayo ngayon ng vlog ng January update. So papakita ko sa inyo yung mga bago dito or mga naubos na isda natin. So kung makikita nyo naman yung ating background, talagang napakagulo. Tapos ngayon ay sobrang napakalamig talaga. Sobra na napakapa. Gets? So ayun, samahan nyo akong mag-update dito sa ating mini fish farm. Tara! So ayun nga mga ka-aquatic, simulan na nating mag-update dito sa ating mini fish farm. So iklian lang natin yung update kasi yung iba naman dito ay alam nyo na, yung mga laging nanonood dito sa atin. So dito tayo magsimula ulit. So dito nga pala mga ka-aquatics, kung makikita ninyo, so ayan, siyempre nakikita nyo naman, hindi ko na kailangang sabihin pa. So ayun nga, so nung mga nakaraan mga vlogs natin or mini fish farm update natin, itong reptab na ito ay maliit lang, pero ngayon kung makikita nyo, mahaba na. Kasi nga pinaltan ko na at sobrang lakas na nung leak. So ito nga pala yung dati. So aayusin ko yan, tapos lalagyan natin ng ibang isda. So hirap nga pala ako ngayon makasalita ng ayos mga ka-aquatics kasi sobrang lamig talaga dito sa amin. Kaya nanginginig din ako sa lamig. So ayun. So dito naman mga ka-aquatics, dati lang naman ang mga laman dito, yung reptab lang ang pinaltan ko. So dati lang yan, mga goldfish, angelfish, tas yung mga ibang tetras ko dyan. So bilangin nyo mga ka-aquatics yung mga pinapaulit-ulit nating salita kasi malay nyo ay may premyo ang makakabilang ng tama dyan. So ayun. So dito nga pala mga ka-aquatics, sa katabi niya, nandito yung mga mga goldfish din dito, tapos may koi fish. So dati lang mga nakalagay dyan. Meron dyan yung mga tetras din. So ayun. So dito naman tayo sa kabila or sa loob. So ito nga pala mga ka-aquatics, female betta fish. So ayan. Tapos yung sa kabila ay female betta fish din. So nagsariling egg yan nung nakaraan, kaso nga wala naman male kaya hindi mapipisa. Tapos dito naman tayong mga ka-aquatics sa isang reptab. So kung mapapansin ninyo, kung nakikita nyo naman, ay meron ako ditong mga fry ng goldfish. So nagbreed ako niyan nung mga nakaraan lang. Medyo malalaki na nga sila ngayon. Tapos sa mga susunod na araw ipa-power feeding na natin para mabilis lumaki. So dito naman mga ka-aquatics, yung mga glow tetras. So ayan, kung mapapansin niyo medyo blue yung tubig. Kasi nga ginagamot ko yung mga glow tetras dito kasi may white spot. So nilagyan ko muna ng asin yan, tapos methylene blue. So binabawasan ko ang tubig niyan hanggang dito, tapos nilalagyan ko ng methylene blue nga, tapos yung asin. Tapos mga ilang minuto dinadagdagan ko na lang din ulit ng ng tap water. So ayun. So dito naman mga ka-aquatics yung latest vlog natin nung nakaraan. Latest vlog pero nung nakaraan. So ayun nga, ito yung inayos natin yung base nung aquarium. So kung nakikita nyo naman may tubig na, tapos wala na yan, leak. Dito naman mga ka-aquatics, mga glow tetras din dito. So ito, wala naman ito masyadong white spot. Tapos yung galing dun sa
taas ay yung iba ay nilipat ko dito yung mga wala pang white spot para hindi na tumuloy. Pero ito nilagyan ko na rin siya ng ng methylene blue tapos asukal. Ay, asukal? Asin pala, asin. So, ayun. Ano yung titimplahin at asukal lang nilagay. So, ayun nga, nilagyan ko yan ng asin tapos binawasan ko ng tubig tapos dinagdagan ko rin ulit. So, ginagawa ko yun ay araw-araw kapag may mga white spot yung mga isda ko. So ayun mga ka-aquatics, advice lang, kapag wala naman mga sakit yung mga isda nyo ay huwag nyong laging lalagyan ng methylene blue kada water change nyo kasi masasana yung sarili nila doon sa ganong sistema. Kaya pag hindi kayo naglagay ng methylene blue ng isang beses ay mabilis magkakasakit yung yung isda natin. Pero yun ay base lang sa experience ko. May kanya-kanya naman tayong paraan ng paggagamot o pag-aalaga. So nakadepende pa din yan sa inyo, tapos more research na lang, tapos manood din sa ibang mga vlogger na fish keeper natin. So ayun. So dito naman tayo mga ka-aquatic sa mga reptab natin. So dito tayo magsimula. So dito dati lang mga ka-aquatics, mga guppy chops. So malalaki na rin. So nag vlog nga pala tayo dati na nilipat natin yung mga fry na naan dito. So dati nga pala maliliit pa ito, tapos ngayon syempre malaki na. Papakita ko nga pala sa inyo mamaya yung mga fry na galing dito, kung malalaki na ba or di pa. Tapos dito naman mga ka-aquatics ay reptab ito ng assorted platy. Kaso kung makikita nyo naman, wala kayong makikita. So ayun nga, karamihan dito ay mga fry talaga, tapos ilang pirasong breeder lang. So nakatago kasi. So dito naman mga ka-aquatics, mga red swordtail ang nakalagay dito. So kung makikita nyo, maliliit na kasi yung mga malalaki dito ay naibenta ko na. So ayan, yung mga chops ko nga pala dito ay marami pa rin dyan kasi hindi ako masyadong nag-a-out pa nyan ng mga chops dito. Pero kung may bibili mga ka-aquatics tapos bibisita dito sa akin ay syempre pagbibilhan natin. So dito naman mga ka-aquatics ay ito, grow out tank ng swordtail, red swordtail. So hindi rin masyadong lumalabas kasi natatakot sila. Pero basta marami dyan na mga fry. Tapos yung iba dyan na market size nakuha ko na rin kasi nabenta ko na. So dito naman mga ka-aquatics, ang dami na nating nasabing mga ilan na kaya. So dito nga ay mga grow out ito ng wagtail platies, kaso naging breeder tank na din kasi kung nakikita nyo yun. So ayan yung mataba na yan na wagtail platy, tapos yun ay nagdami dyan or nag-anak. So hindi lang masyadong makita yung mga fry. Tsaka marami na rin akong nakuha dyan na naibenta ko na. So dito naman mga ka-aquatics, mga blue moon platies naman dito. Tapos gaya dito sa kabila, ito ay grow out tank din, pero naging breeder tank na kasi nga lumaki dito, tas di natin naasikaso, dumami na lang dito ng dumami. Kasi ang pinaka breeding section ko talaga mga ka-aquatics ay naandun sa dulo, kaya lang di natin naasikaso, kaya ayun, naging breeder section na din yung grow out tank natin. So dito naman mga ka-aquatics, kung makikita nyo, puro fry na lang kasi yung iba din dito ay naibenta ko na.
Tapos yan oh, may isang breeder size pa dyan. So ayun, doon naman tayo sa kabila. So ayun mga ka-aquatics, dito naman tayo. So dito nga pala yung mga AFW guppies ko dito. So ayan. So maghanap ako ng pang outcross dyan para gumanda ulit yung linya. Dito naman mga ka-aquatics ay EBM guppies. So ayan. Katulad ng ilang beses ko nang sinasabi sa ating vlog, siguro ay 3 months ko nang sinasabi na hindi ko na ililipat nga yung mga fry ng mga isda natin gawa ng tayo ay busy. So hanggang ngayon hindi pa rin talaga. So yung iba nga lumaki na lang dyan, tapos may mga fry na naman na panibago. So ayun. Dito naman mga ka-aquatics, mga AFR guppies naman dito. Tapos yung iba ay may mga fry din. So ayan, naglabas. Tapos napakaraming kabomba dito. So hindi na nga pala sila masyadong makagalaw dyan kasi nga crowded na gawa ng halaman. So dapat babawasan natin yung mga halaman para nakakagalaw sila ng maayos or malawak yung napapaglangoyan nila. Kasi para mabilis silang lumaki. Dito naman mga ka-aquatics, mga male breeders dito ng AFR. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics, swordtail breeders. So breeding tank ito ng swordtail. So kung makikita nyo, napakarami. So isa ito sa mga pinakamabenta sa akin. Tapos sunod dyan ay yung chops. Kaya nagkaubusan tayo nung chops nung nakaraan, kaso ngayon hindi pa ako makapagbenta ulit kasi yung iba ay juvie pa, tapos yung iba man ay hindi ko pa talaga binibenta. So dito naman mga ka-aquatics ay mga breeders ng mga Mickey Mouse Platy. So napakalaki din ng mga breeders dyan. Tapos kung makikita nyo, may mga maliliit na malalaki. Maliliit pero malaki. Tapos may mga fry na din dyan. So ayan, di tayo makapag-harvest kasi sobrang lamig talaga ngayon. Mahirap mag-harvest kasi baka ma-water shock yung ating mga isda. So masasayang lang. So dito naman mga ka-aquatics, mga breeders ng wagtail platies. So ayan, napakalaki rin ng mga breeders natin dyan. Tapos yung iba ay mga naglaki na lang na anak na nila. So abangan nyo ang next vlog at baka mailipat na natin yan. So dito naman mga ka-aquatics, mga assorted danyos dito. Tapos may nakalagay din ako ditong tetra, glow tetra. So ayan, kulay ano ba to? Sa tingin nyo, anong kulay ba yan? Pink or purple? So bahala na kayo. Tapos yung isa dito ay yung green. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics, breeders ng mga blue moon platies. So napakadami din nila dyan. Kung nakikita nyo man, pati yung sa ilalim. Kaso hindi talaga as in sila lumalabas. So ayun, napakaraming fry din dyan nung mga nakaraang araw. Di ko lang alam kung kinain na ba nila or nagtatago lang dito. So dito naman mga ka-aquatics, black molly dito ang nakalagay, lyre tail. Malaki rin yung breeder dito kaso ayaw na naman magpakita. So ayun. So kung mapapansin nyo, mga wala na itong laman yung nakalagay dito. So ito kasi bala kong ayusin ulit or linisan at bibili ako ng trio ng AFW guppies.
Tapos gagawin ko na ulit itong breeding tank kasi dati naman talaga itong breeding tank. Tapos dito naman mga ka-aquatics, ayusin ko lang yan. Ihiwalay ko lang yung mga fry talaga, tapos yung mga breeders dito. Tapos hiwalay ko din muna yung mga male at fem dyan. Dito naman mga ka-aquatics, ayusin ko rin to kapag nakahanap ako ng iba pang reptab. Kasi ang nakalagay dito ay mga Sunkey Swordtail. So ayan, breeders, tapos mga fry na rin, tapos market size. So ayan, ayaw mag-focus nung ating camera. Oh, so ayan, mga Sunkey Swordtail lang nakalagay dyan. So bala kong paltan niya ng pure stray na gapi kapag may lagayan na tayo, tas na asikaso na natin yan. So dito naman mga ka-aquatics, kung makikita nyo, ito ay mga chops. Tapos may nakalagay ditong AFR, EBM, tapos AFW. So nilagyan ko nga pala mga ka-aquatics kasi ginagawan ko ng magandang kulay yung chops. So ayan. Pero may lang naman ang mga nakalagay dyan mga ka-aquatics na mga pure strain. So ayan, kung makikita nyo, napakalalaki ng mga tiyan yan. Pero yung iba ay nagliit na talaga kasi napakadami ng na-drop na din ng mga isda na yan. So ayan, di lang masyadong makita pero sobrang dami talaga. Sobrang dami ng fry natin dyan. So ayan pa. So ito rin ay gagawan din natin ito ng update kapag may free time tayo. So sabi nung isang nag-comment sa atin nung tayo ay nag-vlog ng tungkol sa gapi chops natin, ay sayang lang daw yung oras dito sa ating gapi chops sa pag-aalaga natin. So para sa inyong mga ka-aquatics, sayang nga ba or hindi? So ayun, sasagutin ko yan sa sunod na vlog natin tungkol dito sa ating gapi chops. So ayun nga, yung dating nag-vlog tayo dito sa ating gapi chops ay naglipat tayo ng fry dito sa grow out tank. Tapos ngayon mga ka-aquatics, napakalaki na nung iba. Tapos yung iba mga juvie size na. Tapos napakarami din talaga. So ayan, mga ilang weeks pa ito or kahit isang month ay pwede na natin yan i-out. Kasi ngayon ay medyo alanganin pa at medyo maliliit pa talaga. So ayun, dito naman tayo mga ka-aquatics. So kung nakikita nyo, marami pang dahon, di ko pa kasi natatanggal or di ko pa naaalis. So dito ay grow out tank ito ng mga assorted platies natin. Kaso ngayon ay wala nang medyo malalaki kasi hinuli ko na nung nakaraan. Pero may mga fry pa dito kasi yung mga hinuli natin nung nakaraan nagsariling anak na dyan. So ayan, napakadami talaga ng ating mga chops dito sa kabila. So dito naman tayo sa kabilang concrete fish pond. So dito naman mga ka-aquatics, ang nakalagay naman dito ay mga mollies. Yung mga mollies dito are sorted. Tapos yung iba ay malalaki na rin kasi yung nilagay natin dito nung nakaraan ay fry pa. Kaya ngayon ay malaki na. Hindi na sila fry. Dito naman mga ka-aquatics, grow out din ito nung ating mollies, assorted mollies. So ito yung dating grow out, pero ngayon may laman pa rin ito kasi pag malaki na yung mga galing dito na mollies natin ay dito natin ililipat para madaling magpili or magkuha. So dito naman mga ka-aquatics,
breeding tank ng ating assorted mollies. So napakaraming breeders dito. So nagdagdag ako dito ng halos nasa 14 breeders. Kaso yung iba ay siguro may nasa 5 na ang nawala or namatay kasi nga gawa din ng panahon. Kasi sobrang lamig talaga ng panahon mga ka-aquatics. So dapat nga pala ay babawasan natin or gagawin lang natin ang kalahating tubig ng mga ref tub natin para hindi masyadong malamig. Kaya lang ay hindi na natin inaabot ng oras. Kaya ayun, hindi pa rin tayo nakakapagbawas. So ayun. So diretso sa ipon na nga pala mga ka-aquatics, pag tayo ay nagbawas dyan ng tubig, syempre ay diretso sa ipon na yung mga dumi-dumi para isahan na linis na lang. So ayun. Doon naman tayo sa mga aquariums natin doon. So ayun nga mga ka-aquatics, kung makikita nyo syempre, meron tayo ditong BBS. So BBS nga pala yan or baby brine shrimp. So yan yung pinapakain natin doon sa mga fry pag sobrang liliit pa, lalo na sa mga beta, goldfish, tapos mga ibang pinaparami pa nating isda. So nagpapakain din ako nito para sa mga pure strain na mga guppies natin. So ayun. So dito naman mga ka-aquatics, kung makikita ninyo dito, meron nga pala ako ditong 2 trio o 2 trio, tinagalog ko pa. So ayun nga. Meron tayo ditong 2 trio ng PKBM na molly. PKBM na nga, tapos sinabi ko pang molly. So ayun, Platinum King Balloon Molly. So ayan, malalaki din yan sobra, kaso ay sa ating camera ay hindi masyadong malaki, pero mga breeders na yan. Dito naman mga ka-aquatics yung aking mga betas. So ayan, kung nakikita nyo naman syempre. So ito nga pala mga ka-aquatics, ang ganda ng form nito kapag nagpe-flare. So try natin kung mag-flare. Kaso ang tagal. Di po kasi masyadong nag-groom, kaya hindi pa siya sanay na masyado. Pero sobrang ganda ng form niyan mga ka-aquatics. Pwedeng isali sa show. So ito naman mga ka-aquatics, dalawang ito i-breed ko yan. Kaso nga hindi lang natin talaga maisalang kasi napakalamig ng panahon dito sa amin sa Bicol. So Bicol region, pero para kaming nasa Baguio. So dito naman mga ka-aquatics, meron pa tayo ditong betta fish. So male din yata ito, di ko lang masyadong ma-sure, pero wala naman siyang egg spot. Tsaka malaki yung pins niya. Tsaka hindi naman siya rounded body. So male yan. Ito din, male din itong isa. Itong magandang form na sinasabi ko kanina. So ayan mga ka-aquatics, nagpe-flare na sila. So tingnan nyo yung form. Para sa akin maganda mga ka-aquatics yung form niya, lalo na sa personal. Kaso sa video natin ay pangit kasi ang labo, hindi masyadong makita, pero solid talaga yung form niyan. Tapos ito din mga ka-aquatics, okay din. So ayun mga ka-aquatics, ito naman ay female beta rin. So ayan mga ano natin, beta fish. Tapos dito mga ka-aquatics, yung mga fancy yellow na mga male beta fish rin natin. So ayan, nandito yung isa. So ayan mga ka-aquatics. Tapos yung isa ay nandito. Dito nga pala mga ka-aquatics yung mga assorted mollies. So yan yung mga ibang dinadala ko kapag ako ay nagtitinda. So yan ay mga natira na lang ng ano, na mga isda nung ako ay nagtinda.
So ngayon ay di ako makapagtinda kasi sem break. So dito mga ka-aquatics, wala na yung laman, janitor fish na lang nakalagay dyan. So ito din wala na. Dito man mga ka-aquatics, nag-breed ako ng tiger barb, tapos glow tetra, tapos red cross tetra, kaso hindi nag-success yung iba. Ito sana yung sa glow tetra nag-success, pero hindi naman talaga success kasi dadalwa lang yung nabuhay dyan kasi hindi sila kumakain, sayang nga. So ayun, so dito na tayo mga ka-aquatics sa last. So dito nga pala mga ka-aquatics ay breeders ko din ito ng PKBM Molly. PKBM Molly na naman. So ayun, PKBM. So ayan, kung makikita nyo, napakaganda naman din talaga. So namumuti. So sana all maputi ano. So ayun. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. Salamat!